Pag-usapan naman natin ngayon ang saloobin ni Senator Amy Marcos tungkol dito sa impeachment case na isinampa laban kay VP Sara. May dalawa ng senador na na-interview sa media palabas ng kanilang saloobin. Una si Senator Jinggoy Estrada, sabi niya hindi advisable yung impeachment kay VP Sara. So ayaw niya. Pangalawa si Senator Nancy Binay, ganun din. Makarelate ako, sabi niya, sa pinagdadaanan ni VP Sara na sinisira siya ngayon kasi ganun din yung tatay ko noon. Si VP Jejomar Binay na siniraan siya ng gusto. Makarelate ako, naiintindihan ko siya. So, dalawang senador, medyo pumapabor kay VP Sara. Ayaw nila na impeachment. Ito kay Senator Amy Marcos, ito, in-interview siya ng DCRH, si Leo Macalma. Pakinggan natin, ano naman ang saloobin niya tungkol sa impeachment ng kanyang kaibigan. I don't know, magkaibigan pa ba itong dalawa o hindi na? Sister, Senator Amy Marcos, alam mo, Sister El, yes, lakay. ito na nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy, may magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag lang ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Amy, ayan, bakit natuloy pa rin po ang pagpa-file na impeachment complaint? Hindi ko nga alam ano bang klase yan, pero alam na namin, inaabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, so konting respeto naman sa ating Pangulo, nanawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang message. Okay, so yung sinabi niya, dali-dali, madaliin na ipapadala sa Senado. So kahit gahol sa oras, sinasabi ng iba na pwedeng magawa ng paraan. Hindi na idadaan pa sa committee level, yung pag-aralan pa na maigi. Diretso resolusyon. Magpirma lang 105 congressmen. Yun na, before December break, madala na sa Senado ang impeachment. So, impeach na si VP Sara bago mag-December break, bago December 20. Yun ang sinasabi ni Senator Amina, dali-daliin daw. Kailang, konting respeto naman sa Pangulo, sabi niya. So, ang tanong, nire-respeto pa ba ng mga kongresista ang Pangulo? Parang hindi na eh. Utos, may sarili seksyon ng mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabot dyan. Hindi naman maganda yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano ba yan? Dapat give love on Christmas din na lang. Kaya nga. World peace. Ayan, world peace. Sabi ng mga miss. Pero Senator Amy, ma'am, ayan na. Hindi ba gahol sa panahon? Malapit na election, next year na, May na, ayan na. Ano ang tingin niyo? Mag-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12, December 12 December po. pala Mas yun? malalaman yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon. December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Nung last year, itong People's Initiative, naumpisahan ng December, naka-recess kami. Yung pala, magpapapirma na, hadyana na. Ano ba yan? Walang ganyan na naman. Maraming magagaling at matitibay na congressman. Naku, talaga naman. Huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong mga... So, tama no? Magwa 1 year na pala yung PERMA, People's Initiative. So, naka-break ang lahat. Yun, gumagalaw sila. So, grabing mga pag-timing nila, no? Timing. Political machinations. Nabanggit niyo, Senator, I mean, ito yung panahon ni dating delayed Chief Justice Renato Coronel, December. Ayan, at alam naman natin na tama, ang bilis. Dahil may kasamang PIDAF. Ayan. Aray ko, dadaan sa PIDAF. Sorry. Aray ko, ano yan? 42 billion. Okay. So, magkaiba. Yung kay Corona, late Chief Justice Corona, ang presidente mismo ang nagpa-follow up si Noynoy Aquino. Inamin niya ni Senator Jinggoy Estrada eh. Tinatawagan daw sila ni President Noynoy Aquino, may pressure sa kanila. So, impeach nyo. So, mismong Pangulo ng Pilipinas ang nanguna sa impeachment. Kaya na-impeach yung Chief Justice. Ito ngayon, parang baliktad. Kasi ayaw ng Pangulo na ma-impeach si VP Sara. Sana, totoo. Nung una, paniwalang-paniwala ako na totoo. Gustong-gusto ng Pangulo na hindi matuloy. Kaya lang, ngayon nagdududa na ako. Parang pakitang tao lang yung salita niya na wag impeach dahil madibay tayo. Kailang walang ngipin. Walang asin, walang dating. Parang hugas kamay lang. Para lang mag-look good siya na ayaw niya. But in reality, sige, pirahin niyo na. Parang ganun. Ganun ang assessment ni Professor Ronald Llamas eh. Isang political analyst na dilawan. So, ano kaya ang mangyayari bago mag-December break?
maipasa na ba ang ma-endorse ng impeachment? Sa tingin ko, kaya. Dahil gusto nila eh. Naku po. 2 billion pala noon. Ewan, nung panahon na yun, ang tagal na nun, yun lang nababalitaan namin. At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador, nung umpisa siya. Tapos nalagos ng unti-unti. Naku po, ang sagwa talaga noon. Kaya yun, si Senator Miet. Okay. So, siyam na senador, hindi pabor sa impeachment. Panahon ni Chief Justice. Ibig sabihin, matatalo yung impeachment. Mamaya, gumalaw na ang Pangulo. Unti-unting nalagas, 3 na lang ang naiwan. Sino yung 3? Correct me if I'm wrong, Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, at Senator Bongbong Marcos. Wow, kagandahan pa ng record ng BBM noon. Hindi siya nabili. Senator Joker. At saka si Bongbong, 3 lang sila na nanindigan. Kaya eto nga, Si President BBM pa lang yes, senador noon. oo, last 3 men standing sila noon. Naku po. So, paano yan? Sinasabi, gawa ng panahon. Pero kung gayahin yung proseso ng panahon ni in-impeach si Chief Justice Corona, gamitan din ng PDAP. Kung mapapibilis kaya yan. Naku, magdahan-dahan sa PDAP na yan. Kayo rin. Alam natin kung anong nangyari. Ang masaklap. Talaga naman. Wag naman sanang ganun. At tutukan na lang natin yung tunay na problema ng bigas. Ayan, yung masyadong mahal na bilihin. At lahat ng issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao. Wag na lang ito. Ano ba naman? Pero Senator Amy, ang Pangulong Marcos ay may panawagan sa kanyang sa inyong mga kaalyado sa Kamara na huwag na ituloy impeachment. Tama. Ano sa palagay mo? Makinig mo si Pinsan? Ayan, may sariling mundo. Aray ko. Yan ang masaklap. Kasi kung tutuusin, kausapin mo yung mga May sariling mundo. Ang pinsan, may sariling mundo. Yan ang problema. Hindi na yata nakikinig ang Speaker of the House sa Presidente. Kaya kung makinig pa, wala sanang ganito. It's a matter of leadership in the House. Tuloy nyo. Di tuloy. Panawagan ng Presidente, nabaliwala. Nervous na nervous. Unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Afraid, baka walang umabot sa distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, pakahirap sa mga panahong ito. Ayan. Kaya't nagdadahan-dahan sila. Pero, iba yung utos, iba yung nasa itaas. Tingnan natin. So, wala ka talaga naman. Wala ka bang panawagan kay Pinsan na, sabi ni... Oo, dapat makinig na sa Pangulo. Mag-usap-usap kayo. Naku, talaga naman. So, ano apela mo kay Pinsan Speaker? Ay, hindi naman makikinig. Di ba? Yun eh. Ganun ba yun alang-alang sa bansa. Tama, alang-alang sa bansa. Yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ay, talaga, itabi muna lahat dyan. At ang layo-layo. Yan po, ang punot dulo, yung ambisyon. Kaya kung hindi sana masyadong ambisyoso, walang ganitong gulo. Si VP Sara, sabi niya, the presidency is mine in 2022. Kaya lang, hindi ko kinuha, hindi ko tinuloy dahil may iba pa akong gagawin. Ganun dapat. Nangunguna na siya sa lahat ng service. Akala ko na siya nang magpresidente. Handa na kaming butuhan siya. Buong pamilya ko, kamag-anak. Bigla mang nag-vice president. So, dahil sa ambisyon, yung gustong-gustong magpresidente sa 2028, yun na po ang punot dulo itong kaguluhang politika sa ating bansa. Sana makinig kayo sa Pangulo.